Hello guys! Welcome back sa aming channel. This is Art. And this is Les. And nandito kami guys sa Calgary, Alberta. As you all know guys, nakatira po kami sa Red Deer, Alberta for 1 year and 4 months na yata. Parang ganun. Since August 2023. Si Leslie ay isang international student. And I'm on my second year! Almost done guys! And ako naman as a husband, working with a open work permit. Yan. So lampas 1 year na rin kami guys, kaya ikakwento namin guys yung mga experiences namin dito sa Red Deer. Kung nagbabalak kayong lumipat dito sa Red Deer or bago kayo sa Canada, this video is for you. And in today's video guys, pag-usapan natin or pagkwentuhan natin guys, ano ba yung pros and cons of living in Red Deer, Alberta. It's a good day. Malapit na ang Christmas. Yes, ilang days na lang. 3 days. 3 days na lang yata, no? Yes. Yun. And maganda yung araw ngayon guys. And maganda yung weather. It's around -3, which is a good temperature para mamasyal. Kaya nandito kami guys sa parking area ng Cross Iron Mills. Yes. So magagawa lang kami ng konting pasyal, window shopping. Yeah. Actually first time natin ng Calgary na winter time. Yes. Snow time. Actually takot ako guys mag-drive kapag winter kasi madulas ang kalye. Pero pag ganito naman maganda naman yung kalye, hindi naman wala namang snow, pakita mo yung mainit naman parking kasi. area. Yan. Di ba guys, wala namang snow? Walang So snow ang daan. natunaw yung snow guys kasi pag mga Clear. higher than -10 degrees, usually natutunaw yung snow. At saka mainit, sunny today, kaya natutunaw ang snow. Yan, kaya sinamantala namin guys. Yeah. So first na pagkwentuhan natin, ano ba yung mga cons of living in Red Deer? So I think number 1 is yung size ng Red Deer, di ba? Maliit lang yung Red Deer, tama ba? And kung kayo guys ay mahilig sa busy life or sa shopping, ilan ba yung malls dito sa Red Deer? Dalawa lang ang mall sa Red Deer. We have Bauer Mall and Parkland Mall. And take note guys, yung dalawang mall na yon, wala pang 20 minutes maikot mo na siya. Tama guys. Tapos pagdating naman sa mga stores, marami namang stores sa Red Deer. Kung kailangan nyo ng mga supplies, merong Canadian Tire, may Walmart, maraming grocery stores. Pero overall guys, maliit yung Red Deer. Kung sa tawagin pa natin sa Pilipinas guys, nasa bukid siya. Parang bukid ang Probinsya. Kasi oo. considered ang Red Deer as province dito sa Canada. So yung transportation dito, meron ding bus, taxi. Walang train. O walang train, hindi katulad ng pagpunta kayo ng Calgary guys, meron silang train system, di ba? Dito sa Red Deer, usually bus lang saka taxi. Tapos yung taxi, kailangan mong mag-book. Tatawag ka para makapag-booking ka. Kaya which is mahirap. Tapos pag nag-bus ka naman, minsan 15 minutes or 20 minutes yung 20 minutes. Depende sa ruta na pupuntahan mo. Kaya necessity dito guys, kung kayo pupunta dito sa Red Deer, mag-prepare na kayo guys na bumili ng kotse o isama niyo sa plano niyo na makapagkuha, at least makakuha kayo ng mga second hand na kotse. Malaking tulong na yon sa inyong pag-grocery, sa pagpasok sa school or pagpasok sa work. Siyempre maliit po yung Red Deer, konti rin po yung yung medical facilities. Isa lang po yung hospital dito sa Red Deer. Pero malaki po siya. And most of the regional hospital. Saka meron po siyang plano. Nabalitaan namin na napakalaki po ng plano ng government para palakihin yung regional hospital dito sa Red Deer. Yun nga lang, isa lang siya,
Meron din marami rin pong mga small clinics, mga walk-in clinics o iba pang mga clinics dito sa Red Deer. Kaya kung kayo ay maghahanap ng family doctor, it can be a challenge dahil maliit lang po yung Red Deer. As soon as possible, kailangan matawagan nyo na lahat yung mga clinics. Kung kayo ay bago dito, makakuha kayo ng family doctor nyo kaagad. Kaya kung kayo ay sanay po sa mga busy life, maninibago kayo dito sa Red Deer kasi ibang iba, medyo tahimik dito. Sabi nila nakakatakot yung Red Deer na lugar kasi maraming sabog. Oo, pero actually guys, lahat naman ng cities dito na may area na maraming sabog, maraming mga palaboy. Oo, hindi lang naman Red Deer. Sa lahat ng mga cities, merong mga area na, kunwari, Calgary, may area sa Calgary na marami ding sabog. Nakakatakot. Nakakatakot na area. Kaya alamin nyo guys, certain area. Kunyari pupunta kayo sa Red Deer, may mga lugar dito guys na hindi ganun ka-safe. Yeah. Na sinasabi nila. Oo. Pero overall, safe tong Red Deer. Safe naman. So far sa tira namin dito, wala naman kaming problema na or wala man kaming na-encounter na nag-ano sa amin ng mga sabog na not safe. Kaya safe naman. Mas marami pa sa Pilipinas guys. Sa Pilipinas sa kaliwat kanan guys, yung may makikita kayong away, may makikita kayong mga krimen, may mga mababalitaan kayo sa kapitbahay o sa kabilang kalye na may nangyari. Relatively or overall, tingin namin safe naman dito sa Red Deer. And isa nga pala sa mga cons yung syempre maliit yung Red Deer, yung job opportunities. Yan. Bago kayo pumunta guys dito sa Red Deer, i-research nyo guys yung mga companies na nandito sa Red Deer kasi maliit lang ang Red Deer. So there is a possibility na mahirapan po kayo makakuha ng specific job na gusto nyo or dream nyo. Right. Pero kung gusto niyo ng mga simpleng trabaho katulad sa mga restaurants, marami naman, di ba? Marami ng trabaho. Pero kung specific na trabaho ang gusto niyo or tina-target niyo, make your own research kasi limited po yung job opportunities dito sa Red Deer. Kasi nga ang area niya is small. Yun lang guys, yun ang tingin namin na cons ng pagtira dito sa Red Deer. And punta naman tayo sa pros. Yan. Kung ano ba mga magaganda na bagay ng pagtira dito sa Red Deer. So number one, syempre, yung sinabi ko sa inyo guys, tahimik dito sa Red Deer. Kasi maliit lang siya na town eh. Kaya kung gusto niyo ng peace and quiet na pagtira, kung gusto niyo ng mas peaceful na pagdadrive, hindi toxic na pagdadrive kasi halos walang traffic dito sa Red Deer. Yeah. Personally, yun ang isa sa pinaka gustong-gusto ko dito sa Red Deer kasi pag pumunta ako sa Calgary, pumunta ako sa Edmonton, mayroong time or may mga places doon na napaka-toxic po ng toxic po ng driving, toxic po ng kalye. So, I think yun yung advantage ng Red Deer. So number 2 pros yung location ng Red Deer. Yung location po kasi ng Red Deer is nasa gitna po siya ng Calgary and Edmonton. Ano ba yung Calgary at Edmonton? Ano ba yung mga cities yan. Ang Edmonton is yung capital city ng Alberta. Tapos yung Calgary is city din siya na mas sikat din siya na city sa Alberta. Yan. Kaya nga guys, karamihan ng mga gustong mag-shopping o gustong mamasyal na taga Red Deer is mamimili sila kung gusto nila pumunta ng Edmonton or sa Calgary. Kasi same distance lang siya guys. Yes, kung me-measure niyo talaga ng yung distance talaga ng Red Deer, talagang nasa gitna siya guys. Mga 1.5, mga ganun, 1.5 to 1.25 hours away lang ang Red Deer sa Edmonton saka sa Calgary. Kaya maganda po yung location niya. Kaya for me, okay na siya kasi
kung gusto lang naman namin mamasyal, madali kaming makakapunta sa Calgary or sa Edmonton. And number 3, ano ba yung number 3? Cost of living. Yun, syempre mas mura dito guys sa Red Deer, lalo na sa pagdating sa renta. Kung pupunta kayo sa mga big cities, syempre understandable and expected nyo na guys na kunyari mag-apartment kayo, sigurado yan hindi bababa ng 1,500, 1,500, 1,400, ganyan sa isang 1-bedroom apartment. Dito sa Red Deer makakakuha ka ng 1-bedroom apartment for 1,200 or lower. And kung kayo nagtitipid, gusto nyo mag-sharing, diba? Or magre-renta kayo ng mga rooms sa mga kabayan or sa ibang mga tao, less than 1,000 makakakuha kayo for room. For iba nga sa basement, which is kumpleto na ng amenities. Meron pong nandun na po yung banyo nila, meron din po silang parang living room, and meron silang sariling entrance or exit. So maganda na siya guys, kaya malaking tipid po guys kung nakatira kayo dito sa Red Deer. And syempre kung kayo mahilig mag-shopping, so less temptation. So ang cost of living niya is low, tapos more savings pa ang magagawa nyo, kasi nga walang mall, hindi ka naman everyday pupunta sa Calgary or Edmonton. So the more na walang mall, less temptation. Less temptation, the more savings. Kaya mas malaki ang savings kung dito kayo sa Red Deer. And syempre guys, one of the pros of living in Red Deer, katulad din ng ibang cities sa Canada, marami pong Pilipino. Diba maliit lang ang Red Deer, so anywhere sa sulok ng Red Deer, kung ang mga kakilala mo guys, makikita mo kahit saan. So malaking possibility. So the more na friendly ka, the more na marami kang kaibigan, hindi mo sila mahirap hanapin. Kaya hindi nakaka-homesick dito guys, kasi maraming Pilipino. Mabilis ang connection. Mas mabilis ang connection. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video namin, and mag-window shopping na kami dito sa Iron Mills. So i-consider nyo na ang Red Deer City guys for your Canada journey. Kung may mga tanong kayo guys tungkol sa Red Deer or in Canada life or buhay Canada in general, mag-comment lang po kayo sa video namin, or kung may mga suggestions kayo guys na gusto nyong i-tackle namin, mag-suggest lang po kayo sa comment section. At kung ikaw ay nagbabalak ng mag-Canada or papunta na dito sa Canada at dito sa Red Deer, message nyo lang kami guys. Kung kailangan nyo ng kausap, comment pala. Comment lang kayo guys para mag-usap tayo. Nandito lang kami sa Red Deer. Salamat guys sa panonood, and please support us by liking this video and comment your thoughts below, and subscribe to our channel for more videos like this. See you guys on the next video. Bye! Bye-bye and God bless!